About commitment. So, I have my guests, new guests, and new people that you would meet. Yun ang ating natin for the vlog natin for today. It's about commitment, and we have our guest, a couple guests, which is name, Sam, Ray. yeah. They are my friends outside my office, outside my home. So, new people sila, guys. So, my friend from St. Peter, former work, and her fiancé, Mr. Ray. Okay. Yeah. So yan. Endorsement daw. Tada! Original Biscocho House. For the, pala, nasa Iloilo kami. Harrow, Iloilo, Palette Homes, Land Heights, Tropics. Thank you for accommodating us. Wow, may pag yeah, we're staying here at the Land Heights Tropics. So, we're in Iloilo. Nibisita lang namin ang Iloilo. Currently day 3. Yeah. Currently in day 3 na kami. Since kasi couple sila, siyempre may mga pahapyaw tayong mga personal questions, pero more on all about you guys. Kasi this is commitment topic. So, it's all about you guys. So, Sinuhulan ko siya, sabi ko galing akong Tagaytay, madala ako dito pa sa loob mo. Ayaw. Ayoko pang tanggapin. oh? Ang tawag din, parang wala ako sa mood pa na makipag-meet sa kanya. Tapos sabi ko, parang pa-deliver mo na lang. So, dinideliver niya. Pinadeliver niya sa office. Wow. So, hindi pa tayo kayo nagkita, no? Hindi pa. Unang, kumbaga, ilang aya bago mo siya nakita tayo? Bago mo siya nakita talaga? Siguro mga 3 or 4. Yeah. Matagal-tagal din. That took you how many months? Matagal, mga 2 weeks. Mga 2 weeks. Kasi panay yung tawag niya sa akin. Wow. Sabi ko, Wow. "Kapit tayo. Ready Wow. pa ako handa." Okay. Siya yung nag-adjust. So, talagang nag-start off kayo na parang chat lang talaga. Chat, calls, knowing you. So, Chat. talaga, hindi ka talaga tatagal sa chat lang eh. Ako nag-chat ako, tapos siya tumawag. Wow! Birthday ko kasi noon, Dinati ko Six- kasi siya. Okay. 6th of May, nawagan niya ako, Dinati ko sabi siya niya, ng "Happy birthday!" Happy birthday! Sa LTO ko noon, renew ng driver's license. I got a 10-year license, driving license. Wow! And Driving license like motor, Driver's license, oo. cars, yun, motorcycle. motorcycle. Okay. And then, from there, Tapos yun, after work, nag-usap kami na magkikita na. Pumayag na ako. Tapos pagka-out ko ng duty kami. Kita ko siya tayo Nung noon. na namin kita, hintay siya sa Mr. Noma. doon sa SFA naman. Tayo naman, sa doon. Tapos dapat, Donut. tatago pa ako noon. Kasi gusto ko muna siyang tingnan from afar kung siya ba talaga yun. Kaso ang bilis niya, nakita niya ako kaagad. Nakilala ka niya kagad. Kasi may picture doon sa, di ba, sa Facebook dating. Tsaka nagkakakitaan naman sa amin. Video call. So, familiar ka na dun sa itsura. Merienda tayo dun sa bench. Cafe. Na sarado na siya. Sarado na. Mula nung kumain kami, nagsara sila. Ah. Kasi in-order lang natin ng kape tsaka pansit. Oo. Tapos yun, nagsara na sila. Nakain lang kami, tapos nagsara na sila. Literal kasi sobrang Ano pangalan kayo nun? nakita, Benz? ganon? Mhm. Late kayo nakita, late ng oras, Yun na. diba? After work Hapon yun. na yun. Oo, naka-out ko sa office na yun. Ang ulan pa Oh, 2 noon. o'clock. O bakit? 62. Kaya nga, bakit parang ang aga naman yung close? Hindi, charot nga. Wala na sila ngayon. Hindi na sila Nagsara. operate. Sara Sara talaga. Close down. I thought ang ibig sabihin ng close, nag-close siya kasi closing time nila. Close down. Hindi, sarado na talaga. They close currently, shop. close shop na siya. Pag pumalit shop. sa kanila, may isa.
Ako yung ayaw pa ng label. Magulo pa ako. Kasi siya, ano na siya sa akin noon, tawag doon. Ako na yung kinakausap niya noon. Eh ako, in-entertain pang iba. So, pero single kasi pares naman. Okay. Eh tapos sabi ko kay Lord, gusto ko ng consistent na, sabi ko kung sino yung consistent na makikipag-usap talaga. Yun na. Tapos one day, ayun, nag-decide na ako na, para sa nag-usap na i-deactivate na namin yung Facebook dating para kami na lang yung magkausap. Good. Nakita talaga namin yung mga screenshots na, wala na kinakausap na yun. Parang on the spot na parang Tapos delete. yun na nag-start na focus na kami na lang. Pero matagal, hindi ko pa siya, hindi ko pa talaga inano na may label talaga. So, parang from chat to calls. May parang kami. Tapos, to MU. Parang kami na. MU mo na. Almost mo ano? Almost mga 3 weeks din. Na ganun ang setup nyo. Ang gano'n. Okay. So nakita ko may na At least you gave the chance na talagang kayo lang muna. Kayo na. Kasi nag-delete na kayo ng Facebook dating eh. Kasi siya okay na eh. Ano na siya, stick na siya na ako Ikaw na yung na. kakausapin. Ako pa talaga yung Gusto mo pa mag ano pa. Parang Naguluhan pa ako. hindi pa sigurado. Tapos yun, nakita ko naman na okay to, consistent to. Hindi tinuloy-tuloy na. Tapos yun, nag-start na siya na pakilala na yung mga kaibigan niya, kumbaga kung ano yung, Wow. yung mundo niya. Sabi ko, okay. Ano to? Serious to. Kasi something na hindi naman niya... Kasi kung may tinatago ang isang tao, hindi niya hayaan na makilala niya yung ibang part ng tao sa buhay niya. Diba? Eh, pinakilala na niya isa-isa. Sabi ko, okay, hindi naman ito mag-waste ng time para ano. Kasi yung mga pinapakilala niya talagang mahalaga sa kanya. Then, ayun, nag-decide na. Tapos, nakipag-meet kami dun sa isang kaibigan niya, sa Malabon. wala mo. Si Steve. Bro Hi, Steve. Steve. Tapos, dun sa connection ba yun? Connection sa Malabon. Oo. Yung kainan dun na parang... Ano? Only chicken Only wings. chicken wings. Pwede pa rin puntahan doon sa Malabon. Only chicken wings. Tapos may... Connection. Maano daw doon? Parang may kumakanta, pwede ka rin uminom ganyan. Shout out kay Sir Melvin. Kasi nangyari doon, plano ko na talaga siyang sagutin doon. Tapos pwede kang mag-request doon sa kumakanta. Never. Ano kanta yun? Nothing's gonna stop us now. Wah. Tapos kinanta niya. Tapos nag-note ako sa papel. Parang iniwan ko muna si Steve tsaka yung wife niya. Iniwan sila. Parang sinabi ko lang magsi-CR ako. Pero kumuha ko ng papel nun, tapos parang sinulat ko na. Actually, kung matandaan ko ano yung Parang say yes mo. sinabi ko talaga na, directly na. Basta ang nakalagay doon na parang, Tayo na. parang gano'n sinasagot na kita. Okay. So, kanta yun, tinapos kanta. So, syempre, in-all out ni Sir Melvin yung attention. Tapos sabi Tanda mo niya, po yun. Wala ka babayan. Gano'n. si Ray, ganyan. Tapos, parang sinabi niya, this song is dedicated by ganyan. Tapos, binasa niya sa papel. Tapos siya, nakakatuwa talaga yung expression niya kasi na-shock siya. Kasi hindi ko siya sinagot ng yes talaga ng tayo na, gano'n. Kumbaga, Gumamit pa na ibang tao. gumamit ako messenger. Kumbaga, gumamit ako ng ibang way. Para, alam mo yung pag sinagot ng tao, maging tandaan yung kakaiba, hindi lang siya casual na nag-usap lang. Tapos natouch ako sa kanya kasi nung alam na niya na parang nag-sink in na sa kanya, dahil siya umiyak. Naiyak ko. Yung pagkaiyak niya, Naiyak lang ako. yung pagkaiyak niya is discreet na ang cute niya, parang siyang bata na kinuha niya yung bimpo niya sa loob ng bag, tapos ganun-ganun sa mata niya. Tapos yun, ano yung lahat, ano, palakpakan or what. Nahiya siya kasi hindi siya sanay na parang in public na may public attention. Pero ayun, sa part ko kasi gusto kong maging memorable sa kanya. Kasi, nakapat na relationships ata ako.
Ay, 4 na relationships. Looking for the right girl. Wow! 4 yun. And in those 4 relationships, 4 or 3? Hindi, 3 lang ata siya yung ika-4, sorry. 3 relationships, na-realize mo, ay okay, ito ang klase ng, ito yung wala sa isa. Ito yung wala sa isa. Kulang. Ito yung wala sa isa. Pag nakakita ako, lahat ng nawala sa 3, kukunin ko na sa 4. Nakita ko lahat sa kanya yan. Saka naganap ka ng mga partner sa buhay. Kasi decision ko na talagang, I want to start anew and find the right girls. Pero siyempre, hindi mo naman talaga trabaho ang, hindi ko trabaho, sorry, na mag-collect ng magiging girlfriends. Hindi yun ang ano ko, yun yung plano. Hindi, my plan is to find the right girls ko. Lord, sino yung tamang babae para sa akin? Hindi ito yung tatlong ito, hindi ito. So, who's the right girl? Then siyempre, bibigyan ka ng wisdom ng Lord eh. Makikita mo rin naman. And then, makita ko sa kanya. Meron siyang isa sa usapan namin kasi, meron siyang inilagay doon. At sabi niya doon, ay kinuwento niya about her mother na siya yung nag-take care, nag-aalaga. And sabi ko, uy, okay yan. Sabi ko, and then she mentioned na sabi niya, ay oo, sa Bible kasi, ang first promise of the Lord is, if you take care of your parents, God will bless you. Sinabi niya yun. So sabi ko, okay, that's something na hindi mo usually makikita sa isang babae. Bakit? You have to be in church and to have influence for a couple of years para masabi mo yun. You don't get that from just a friend or just someone sa labas. You don't get it from TV. So you learn it by someone teaching you na may magandang influence siya. So nakita ko sa kanya. You that may decide, okay, color dito natin, right woman. Sabi ko kanina, yung consistent. Kasi syempre, pag nasa Facebook meeting ka, mararamdaman mo dun sa taong kausap mo na marami There's pa still ibang swimming. kinakausap. Hindi lang ikaw. Tapos, gusto ko yung klase ng kausap ng merong sense kausap. Kasi hindi naman biro na makikipag-usap ka sa chat. Tapos, ano na lang pag-usapan nyo. Maga siya yung nakita ko na may ano talaga, may kakayahan na alam mo yung may natututunan ka sa kanya. Unlike nung iba na parang ewan-ewan lang yung mga topic na pinag-usapan. Kasi alam naman yung iba, hindi naman mga usap kausap. So sabi ko, parang hindi mo na kumingin sa ganun. Kaya sabi ko, dito ako sa alam ko man na merong wisdom. So, kumbaga, mas na-attract ako dun sa intelligence na sa akin nung una, syempre getting to know, magkaiba kayo ng perspective. Dahil graduate ako ng psychology, ang mga perspective, yung mga pinag-aralan ko, psychology. Tapos siya, ang perspective niya, Bible-based talaga. So, nagka-clash si psychology, siya kasi Bible-based. Which is, naniniwala man ako sa Bible. Kasi So, parehas parang naman kami. science and Parehas naman kami ng faith. Bible, So, may ganun kami, mga pinag-usapan namin, naging away. Yung mga ganun. So, there's always clashes of perspective. ang ginawa namin, dahil ganun, nag-adjust siya, na which is mas malaki yung adjustment niya sa topak ko. Tapos, nag-adjust din ako sa kanya. Tumpak. Kasi yung mga unang buwan na kami, gulo talaga. As in, para kaming Tom and Jerry, literal. Na parang ang daming times na ayoko na, ganyan siya. Ako si Jerry Susto. Pero talagang So you're saying, Ako talaga. Pinagtulungan talaga namin. Kasi alam namin na yung tawag doon, ang hirap kasi mag-base lang sa love pag sa commitment. Kasi pag nawala yung love kasi taliwala lahat. Pero pag naramdaman mo kasi na yung
tao is worth fighting for talaga. Kahit ano pa yung makita mong flaws. Basta talagang work out namin yun, na nakita namin na parang dagat siya, na sobra yung alon. Tapos, nagulat ka na lang isang araw, biglang kumalma siya. Metaphor. Bigla siyang kumalma na parang, sabi namin, parang okay na tayo, parang dati pinag-awayan natin, tapos ngayon pinagtatawanan na lang natin. Yun yung mga talagang, parang most of the time yung napag-awayan kasi parang, Tapos nahuli na namin yung ugali ng bawat isa. Alam na niya kung ano yung mga bagay na naiinis ako, ganyan-ganyan. Tapos, dati kasi talaga, ang mabilis namin patulan yung galit ng bawat isa, konting ano lang. Ngayon, mas umano siya. With the help of the Lord, syempre, na yung guidance sa amin. Kasi kung kami yung dalawa lang, ang hirap, kasi tao lang kami. yeah. Diba? Pero, syempre, ina-apply namin lahat ng natututunan sa church, which is, hindi naman ganun kadali, pero, iba din kasi talaga pag merong conviction ni Lord sa amin, tsaka sa kanya. So, dun talaga. Hanggang ngayon na talagang, inaano namin, wino-work namin. Kasi, wala namang perfect na relationship. So, ang laking tulong lang ni Lord talaga. Pag, lagi niyo siya lagi mo siya kino-consider sa relationship. Kasi pag Especially pagka nagkakaroon kayo ng ganyang Oo. issues. Throughout the years, marami akong wisdom na natutunan kasi sa pinagdaan ng relationship. One of that is, one, women are from Venus, men are from Mars. O is it the other way around? Ibig sabihin, talagang merong pagkakaiba ng idea and perspectives ang babae at lalaki. May pagkakaiba. So, yun, in-admit ko yun. Second, in-admit ko sa sarili ko, I'm not always right. Yun. Third, she may have a different perspective, but it doesn't mean it's wrong. It can be just different from my perspective. So, ano sabi nila, wisdom comes with age. You learn that. You learn from your experience. And one of the thing na natutunan ko sa experience ko is, if somebody showed you yung pagmamahal niya, and nakita mo na she or he is worthy of that love, then sige, tinuloy ko yung then sige, bigay mo yung commitment mo for this person. And then tama yung sa'yo mo, yung commitment na to love the person will be there, will remind you to stick with it pag dumaan yung mga sa bumps of life, no? Rocky roads na tawag mo. But I think key is the key will be to love that person no matter what. Wala siyang ifs and buts. Love mo siya, so that means you are committed to stick it out with her or with him. Kasi mahal mo siya. And kasama doon yung pag-admit na she is also a human being. And she's not a robot. She's not a software. Now you can predict kung anong outcome. She's a human being na nag-evolve. So you have to give not distance, but give it some Space na. space. Then mag-adjust ka din sa kanya. And, In God's grace. Kailan. Sa mga kinoconsider. Pero, maganda kasi kasi di ba may ibang couples na pag nag-level 2 ng relationship yan, biglang nagkaka-pressure, biglang nagtatalo dun sa
May kilala tayo artista yung ganyan. Hindi natin i-name. Basta may artist ako. Nag-iwalay sila. Prepare ng marriage, True. gano'n, may pressure. Minsan yung pa nagiging 10 years, parang bilang, gano'n. So kami, ine-enjoy namin muna. Kasi ayaw namin magpadala sa pressure. Kasi pag si Lord naman yung nag-provide, na talagang ano na kami, ready na, as in ready na talaga. Alam mo yung pakiramdam magiging smooth siya. Kasi pag si Lord talaga nag-provide, diba? Minsan kasi nagre-rely tayo on our own skill or our own knowledge. Pero minsan kasi hindi na natin alam lahat. Kumbaga, lahat ng bagay kasi may timing talaga. So, yun yung hinihintay na. So ngayon, ine-enjoy ko. Tapos siya yung naging partner ko na hindi ko binibilang ang monthly. Lagi ako nakakalimutan. Palaging ako. Siya ang lagi nakakaalala. Kasi, Ang sweldo mo, huwag na kayo mag-mansary. at saka kung gusto niyo Pero mag-monthly, itaon even niyo sa ano. before, nag-start eh, wala kayong ganun na happy monthly, happy... Siya yung lagi nakakaalala. Birthday. Ako talaga. Palagi ko naalala. Kasi nakakalendar siya. So nag-remind ng kalendar. Ako dahil preoccupied ng work, talagang Pero yung mga parang dati walang ganyan eh. busy din siya sa work. Pero ako iba talaga yung utak ko na parang naaalala ko na lang na, ay, pag pinaalala ko. Oh, yes. Meron mga pagkakataon na may tampo moment siya na, ano yung mga alala, pero hindi niya entertain. Kasi inaano na itong araw na to is Ito ko sa naging- remind. Meron akong explanation doon. Nasabi ko, hindi yung palusot. Nasabi ko kasi, Kunyari, give her the benefit of the doubt. siya yung naging partner ko na hindi ko na kasi binilang. Never kong binilang na ilang Tangilan mo. buwan na kami, gano'n. Sa kanya talaga nag-stop. Pero doon ako kasi naramdaman na, ito yung partner kasi na hindi ko na kailangan bilangin. Kasi alam ko siya na yung huli. Meron akong ganung naramdaman. Hindi sa wala na akong pakialam. Kasi dati talaga, binilang ko, bumabati ako, nagpo-post ako sa Wow. Facebook. Wow. Oh, post ako sa Facebook Sige, kung bati ganyan. Masyado ako masokmit. Which is sa kanya ko din natutunan na Social media. Well. Which is sa kanya ko hindi niya tinuro, pero naramdaman ko na hindi lahat ng nangyayari sa relationship is kailangan pinapost, gano'n. True. Hindi naman dahil sa hindi mo siya pinapost na hindi, it doesn't mean na hindi kayo okay, hindi maganda yung relationship. Doon ko naintindihan yung term na mas maganda yung low. Na parang magpo-post na lang ako pag anniversary namin, pag travel, gano'n. Pero hindi na katulad nung dati na konting kibot post, ganyan. So sabi ko, totoo pala yun na hindi yung lahat na nakita mo sa couple na kada post sa Socknet is totoo. Kasi in reality, hindi mo naman alam Oo. yung nangyari behind the camera. So, witness ako doon kasi naranasan ko siya. Kasi you know na I've been in Mas a maganda pang may long, private eh. in a long-term relationship. But Eh, not sabi all. ko, Okay. hindi naman siya applicable sa lahat. Based on experience mo. So, sabi ko, mas maganda yung tahimik. Kasi naniniwala ka na pag konti lang ang nakakaalam. Konti lang yung nangingialam. Ay, no one will judge you. Siyempre, yung mga nanonood, yung kinakwento namin is hindi naman siyempre lahat in detail. Pero kumbaga, yung kung ano lang yung pwede namin i-share, siyempre. True. Yung nga sabi nga sa'yo from those relationships, sabi ko, ito kulang. So, sabi ko pa, pag umanap ako ng susunod, dapat ito. So, may checklist ako. Ayan. So, sa kanya ko nakita. So are you saying, since iniisip ko pa siya maging girlfriend, kasama na din ka, I'll be married to this woman? Oo. So, Oo, yun ang gusto ko. Pakasal. Naalala niyo. So, kasi what's the, ang tawag mo doon? What's the point of What's the point of dating and having girlfriend or boyfriend kasi hindi ka magpapakasal? Like, without the consideration of marriage? Ano ganun? Oo, kapag ikaw ay if you're going serious with someone, na dapat kasal ka. Hindi naman kasi laruan yun. Hindi sila But not all is applicable for that. It's just on your, kasi there are people talaga na they like dating around, exploring as they say, and they're still young to play it around. Parang ganun. So, siguro, it comes with age na. Sa tingin mo. Kasi for me, it comes with age na. Kasi ganito yan. You will never be ready in marriage
Ever. Why? Kasi yung taong iyong pakakasalan is also a human being na katulad mo nagkakamali. So, kapag ang idea mo is the best person na aking pakakasalan is one who conforms to my idea, to what I want, then magpakasal ka sa sarili mo. You can never find a person magiging mate mo who will be perfectly as you. God made us so different. So, anong key? Ito hindi ko na magiging na, but this is the key sa isang relationship. You should be always willing to forgive. Understanding will only take you so much. Ganito, bakit? Kung lalaki ka, babae siya, hindi mo siya maintindihan. Kasi lalaki ka eh. Hindi mo mararanasan magkaroon ng period. Hindi mo mararanasan magkaroon ng mood swings dahil sa estrogen level nila tumataas. If you're a guy, you will never understand that. So the key is not to understand. The key is to forgive. Pag may sinabi siya sa akin na masakit, I should be ready to forgive. At pag may sinabi ako sa kanya masakit na hindi ko alam kasi I'm not always naman on guard position, she has to forgive me. The key is to forgive. Bakit? We're not perfect. And the only time you will always be ready to forgive others is if you admit na ikaw din nagkakamali. Sabi ni Jesus Christ, do unto others what you want others to do unto you. So kung gusto mong patawarin ka ng partner mo, kinakailangan ikaw din handang magpatawad pa nagkasala siya. Eh, ibig sabihin ng you forgive, you don't count. Dalawa ka na, tatlo ka na, apat ka na, walang ganon. Hindi ganon. Yung namumuro ka na, walang ganon. Ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa iba. So forgive, forget, don't bring it back. Kung nagkasala siya ulit, forgive again. Siyempre, diba? Ano Makes yun? sense eh. Dapat naman. For me, ang explanation ko kaya ganun, yung babae. Pag nasa peak masyado ng emotion. Tapos parang, ewan ko, parang ata ng babae yun na para lang marami kang masabi. Sinasabi mo lahat, yung mga nakaraan pa. Para lang i-show off mo lang na ano tawag doon, na ikaw yung tama. Parang ginagawa mong there's a basis kung bakit. Pero which is mali. Kumbaga, kung may argument kayo, stick lang kayo dun sa... Kadalasan kasi, yun din yung lesson learned sa akin. Huwag nang ibalik pa yung dati kasi ano lang yung issue, ano lang kayo focus. Kasi mas lalo kung lumalaki pa, hindi naman alam. Tsaka parang, asan yung essence ng forgiveness kung binabalik mo pa yung dati. Kumbaga, kung... Tagal na, patawad mo na siya. Oo, ba't biglang ulitin pa? Tsaka kung nag-agree kayo na na-resolve nyo na dapat yung part na yun hindi kayo nagkaunawaan, dapat resolve na yun. Ito yung issue nyo ngayon, ito dapat yung ayusin ko. Ano yun? Mahirap siya, madaling sabihin, pero kailangan talaga. Minsan kasi napapahirap na talaga yung peak of emotion. Kaya minsan na. Pero kung critical, objective ka, mag-isip mo, marirealize na ako. Ano pala. Tsaka kung paano mo kukontrol yung emotion. Pinakalala ko siya sa mga mahal ko sa buhay. That means I want her really to be part of my life. Kasi pinapasok mo siya sa lahat. Alam mo na lahat. These are the people na mahalaga sa buhay ko. Pinakalala ka ta, it means handa akong pakasal ka. Yun na yun. So talaga, Hindi naman kami. hindi na kayo dumaan sa part na nag-propose pa. Hindi na kami yung parang casual lang. Parang hindi na kami sing-sing, nasa umping kami, punta kaming coffee shop. Ayun, meron lang. So it's a mutual na engagement. Mutual Tapos, engagement, not just proposed, it's mutual. Pinost ko yun, tapos nilagyan ko lang ng parang drawing dun sa coffee. Yun lang. So what made you say yes on that agreement? Nung nakita at naramdaman ko na kung ano yung mga natutunan ko in the previous relationship, yung mga mali ko bilang
sabihin natin meron ka mga past failed relationships doon. Doon ko na-realize lahat na dapat hindi ganito, dapat hindi ganyan. So, yun yung in-improve ko, tapos ina-apply ko sa kanya. Well, hindi naman ganun ka-perfect. Pero sabi ko, ba't ko naramdaman na pagdating sa kanya, na parang, uy, eto yung ugali ko nun. Dapat hindi na ano. Kumbaga, na-realize ko lahat. Nasabi ko, pag nararamdaman ko ulit tong mga, or na-encounter ko ulit yung mga ganitong ugali ko, bakit sa kanya, inaayos ko. Tapos, ang pinakamaganda kasi sa kanya talaga, kung ano yung nakikita niyang mali sa akin, hindi siya takot sabihin. Talagang iko-correcta niya. Kasi yun ang turo niya sa akin. Mas magandang i-correct mo yung tao. Like how kanya pinaano yung correct? Parang, Ito yung rule namin. Open rebuke is better than secret love. Ulitin ko yun. Open rebuke is better than secret love. Kung alam yung tao, mapapahamak, kailangan i-warningin mo siya. Sabihin mo siya, kaysa sa ipahamak niya. Eh kung, hindi, mahal ko siya, ayaw ko siyang masaktan. Di ba, papahamak kita. So hindi ganun yun. Dapat yung pagmamahal mo, objective. Yes, masasaktan siya. Pero tama mo. Kung tatanungin niyo ako kung ano yung nagustuhan ko sa kanya, hindi yung physical, hindi yung ano, joke lang. Hindi, pero I mean, Sabi mo, gwapo. ibig sabihin sige, kasi, sabihin na natin ano yung strengths and weakness niya. ang deep kasi, nung, bakit siya yung pinili ko or siya yung nagustuhan. Kasi nga, matapang yung loob niya na i-correct ako. Yung mga previous ko kasi, alam nila na merong ano, na merong mali sa ugali ko na kailangan itap. Pero ang dahilan is para hindi tayo mag-away. Hindi ko na lang, ilalet ko na lang. Doon ko na-realize na yung mamahal mo yung tao, tutulungan mo siya mag-grow. Hindi mo pagtatakpan kung ano yung mali niya para lang for the sake na hindi tayo mag-away. Talagang kino-correct niya ako. Pag nag-aaway kami, i-correct niya ako, ganyan-ganyan. Tapos bigla akong sasabihin na, huwag mo akong i-correct niya kasi hindi ko man na-absorb yan, hindi ko naiintindihan lahat yan. Ang ginagawa niya, nag-adjust siya. Hindi niya ako i-correct during the peak ng away. Ang gagawin niya, pakakalmahin niya muna ako. Pakainin niya ako sa labas. Alam mo yung papakalmahin ka niya talaga. Pagkain talaga. Pag kumalma na ako, Di ba, bigla, kasi mababae talaga yung pagkain. ibang talaga. pagkain. Mga comfort food natin. Pag nakita niyang malumanay na, doon na namin pag-uusapan na ano ba yung nangyari? Bakit ba tayo naging ganito? Ano ba nangyari? Ba't naging ganyan ka? Ba't naging ganyan yung naging emotion mo? Ganun. Tapos i-explain niya sa akin lahat. Pag kumalma na ako, alam ko na sarili ko na yung time, yun na yung time na i-absorb ko na siya lahat. Pero pag during the peak na away na sobra yung emotions ko, nag-adjust siya doon. Dati kasi talagang during the away, doon niya ako i-correct. Hindi ko naiintindihan. Which is hindi ko talaga naiintindihan. Kasi wala akong, selfish ako eh. Wala akong maiintindihan kung di yung emotion ko lang in-entertain ko. Parang kinakalimutan ko na may partner ako na kailangan ko i-consider. So, ganun yung technique na ginawa niya sa akin. Which is, ang laking tulong na ako. Tapos minsan, maano pa ako eh, ma-pride pa ako eh. Parang nagsusorry. Sorry ako talaga. Gusto ko kasi mag-sorry pag okay na talaga ako. Kahit mali mo? Oo, minsan kahit mali ko siya nagsusorry. Ang ginawa niya nun, Not do that, not do that. mali yun. Ang ginawa niya nun, basta dinadaan niya sa minsan kasi yung approach ko, minsan din eh. Alam mo naman mga babae, di ba? Minsan hindi rin tama. Doon niya ako tinuturuan na dapat tinuturuan. Kumbaga, yung weakness ko na dapat kong baguhin, yun yung ginagawa niyang strength. Para ma-overcome ko yung gano'ng ano. So, yun yung tapang na meron siya na hindi ko nakita sa mga previous. Kasi takot sa kanya. Pero which is, yun na, which is, for sure naman yung past mga Yan yung dati best na- quality na ano sa Oo. Kasi hindi ko talaga siya na-encounter sa iba. Ako kumukonta sa kanya. Kasi, di ba, parang, syempre, hindi pa kayo ganun ka-mature noon. Diba? Pero kasi sa pag nag-away kasi kami, kunyari, pag nag-sorry na kami sa bawat isa, nag-pray na kami noon, after namin mag-pray na. Yung prayer namin kay Lord, hihingi kami ng tawad kung ano man yung nasabi namin sa bawat isa. Ganun yung ginagawa namin talaga. Ang nakikita ko lang sa kanya na inaamin naman niya, hindi siya ganun ka-detalye na tao. Gusto ko kasi, Hindi pa siya ganun ka-detalye.
Gusto ko kasi kaya nag-away kami, explain pa niya. Parang may ugali ako na, explain mo pa ng mahaba, explain mo pa more na mas maiintindihan ko. Kasi parang siya na parang pag okay na tayo ngayon, meron akong ugali na parang kinabukasan. May sama pa ako ng loob May sa'yo. hangover yung May galit. parang akong lasing na may hangover pa. Akala mo Parang- okay na, tapos biglang... Oo, siya naman, naguguluhan siya sa part niya na, Yan kahit "Ano, pumapasok pray sa na tayo?" forgive and forget Oo, eh. di ba nag-pray na tayo? Di ba okay na tayo? Ba't tapos na yun eh? Ba't biglang ganyan na naman? Doon naman anda na naman yung topak ko. Gusto ko na explain pa rin niya. Parang gusto ko yung naiisip ko na term na dapat niyang gamitin. Yun. So, yun. More on, tagal. Parang gusto ko pa siya maging mas more deep, mga detalye. Ang ganun. So, through in 2 years namin, ano siya? May anger Ah, management. Yung mga bagay na kinagagalit niya noon, hindi niya na kinagagalit ngayon. Oo. Tapos, pag nagalit siya o nainis siya, sandali lang, hindi siya tumatagal ng days. So, yun yung nakikita ko pagbabago sa kanya. Tapos ako nagbago ko ng approach. Dati kasi, confrontational ako. Meaning, at the time na nag-aaway tayo, kukonfront kita ng kung ano yung mali mo. Natuto din ako mag-adjust. Okay? She's not ready, don't do it. Yun. Pangalawa is isa pang prinsipyo na natutunan ko. You can win the battle, but you would lose the person. Mas mahalaga sa akin yung person than winning the battle. So, sabihin, if I need to surrender, Lalim nun. surrender ako. Basta hindi ka mawala sa akin. Oo. Ganun yun. Totoo. So, pinapakita mo na mas mahalaga ang tao. Mas mahalaga yung tao. So, in any relationship, anak mo yan, kapatid, kaibigan, magulang, pag minahal mo sila, mas mahalagang hindi sila mawala kesa sa panalo ka sa debate nyo, tama ka, yung pride mo, yung flag ng pride mo na nakataas, but you lose the person, nakat yung relationship. That's why you Hindi yun. compromise. Hindi tama yun. That's- Ayaw namin umabot sa point na kailangan maghiwalay totally bago mo na ma-realize yung worth ng tao. Kasi hindi ka sure na kapag maghiwalay kayo is kung mayroong pang comeback. Hindi mo alam yun eh. Wala kang guarantee dun eh. Diba? So, pero ayaw na namin umabot sa ganun. Yung ayaw niya magbitaw ng salita na alam niya hindi niyo kakainin din. Won't regret it. Yeah. Tsaka may rules. Pag nag-set ako ng rules pag nag-away kami. Na Walang murahan. Walang basagan ng pinggan. May tulong ko ba sa... Yung Ganon. hindi, meron ka kasi violent. Walang sakitan. Ay, minsan ako, boxer ako. So, isa-set mo yung rules na yan. Isa-set mo yung rules na yan bago pa kayo mag-away. Okay. Isa-set mo yung rules na yan. Ganyan. Para, kasi mga tao lang tayo eh. Parang sa opisina, pag walang rules, ang gulo nila. Set mo yung rules, bago pa lang sila, o on-board mo sila. Ito na yung policies, these are the core values. In a relationship, ganun din. O, alam ko mag-aaway tayo, pero pag nag-aaway tayo, wala ito. Off to mga to. Yun gano'n, usapan yan. Yung dati kong ugali ng paggalit ako talaga sa kanya, namumura ko siya. Pero honestly speaking, siya yung tao nakapagpa-realize na siya yung natanggal ko talaga yung pagmumura. I mean, di ako pala murang tao. Yung Pero parang, yung- when you got mad. Oo, pero pag nagalit ako, hindi ko na siya nababanggit. Laging may conviction na agad ni Lord na hindi tama yung sasabihin. Tsaka, something na masakit sa tenga. Ito kasing tao na to na hindi siya sanay. Dahil ano to sa church eh. Hindi siya sanay sa mga taong gano'n. Well, hindi naman kami nag-judge. Diba? Hindi Na naman kung kami bakit perfect. nagmumura ang tao. Kasi ako, pwede ako biglang mapamura ng out of nowhere, gano'n. Pero, Tumutunog yung tenga ko. natanggal ko talaga. At Natanggal least ko na parang talaga, ano mo as yun. in. Hindi ako perfect, pero I mean, natanggal ko talaga. Kasi dati talaga, pag galit ako sa partner,
gano'n. Mm-mm. Pero ang laki talaga nung, Na-work it out. talagang ano siya eh, tinutulungan kanyang ilabas lahat yung best mo. Na ugali talaga. Basta walang perfect, pero makikita mo yun eh, na parang, bakit may contribution yung tao na yun sa'yo? Siya yung taong hindi ka lang mamahalin, kundi meron talaga siyang pake sa growth mo. Gusto niyang mapabilang or gusto niyang makita or basta yung ganun, makontribute niya. Makita niyo yung taong nag-grow. Ganun siya. Lahat ng aspects. Tsaka tawag doon, lalo sa spiritual. Ang laki talaga. Sabi ko, pinagpipray ko kay Lord na iba kasi talaga pag same faith ka. Talaga. Malaking bagay sa akin. Ang laking ano talaga yun. Mas napalapit talaga ako. Well, parehas naman kaming ano nga, church or ano, pero iba yung kasi pag nag-uusap kami, lahat ng bagay pinag-usapan. I mean, lahat ng aspects. Pero yung taong magdudrow near palalo sa'yo, mas mapalapit kayo. Iba yung ano sa akin. Kasi wala din gumawa sa akin. Parang ano lang talaga, as in yung date, boy, yung hay-hay lang. Kasi syempre when you grow older, issues na pinag-uusapan ko. Oo, ganun ganun na. na. When you grow older, gusto mo yung ganun eh. Kasi kaya ka nga, gusto mo may partner. You want to grow. Yung intent mo kasi with is growth. pakasalan. Hindi lang siya yung gusto mo magka-partner kasi gusto mo lang may kasama, gusto mo lang na ano. Hindi siya ganun eh. So, sa kanya ko yun nakita, na hindi ko talaga nakita dun sa sobrang hirap. Yung 2 years na yun, naramdaman ko na, minsan sasabi sa kanya, 2 years pa lang tayo. Parang ang iksi kanina pa lang. sabi Pero ko ba't nga eh. ganun yung naramdaman natin na parang, ang tagal na natin magkasama sa lahat ng mga, ano natin, warlalo and everything na parang, Siguro most likely din nangyari sa inyo is, since sabi niyo nga, parang multiple times yun nasasabi from my previous relationships. Parang, ito na yung point of view niyo na parang, since nanggaling na ako sa relasyon to, I'm not Ayaw gonna mo play na. this game anymore. So kung ayaw mo sa akin, let it be lahat na ng ayaw ko na flaws ko, lalabas ko na. Tapos, kung tanggap mo pa rin ako, no matter what happened to me, no matter what I say, kung ano na pinakita ko sa'yo, then let's talk about it. Kung talagang if you want to commit to me or not. In which case, nangyayari sa inyo. And it's so good na talagang... Kasi, babe, ako, matagal niyo na ako. Matagal na kitang friend. And I've never known him that much. Oo, hindi pa yun. Ayaw niya sa akin dati. Yes. Yes. Big yes. Kasalanan ko yun kasi hindi maganda yung naging How I pakilala. knew him Oo. through her. Yung mga warlalo times pa namin May times ka talaga na you're gonna be biased kasi syempre siya yung best friend. Oo. So, kumbaga, kahit naman ayoko sa kanya or what, it's your choice. Ha? Even like ko sinasabi, it's your choice. He is your partner. Labas kami to. No matter what you say, no matter what happens. Kahit anong advice. Yeah, true. Parang nakakatuwa lang na ngayon parang super. Not just because I am thankful for this time. Kasi I've known you for a long time. You know, sa mga napagdaanan mo din. Isa kanya parang, syempre, kilala ko rin siya. And you enlightened me on how people see relationships inside and outside, introvert man or extrovert. Parang, sabi mo 2 years. A lot of people, 2 years, honeymoon phase yan eh. Like, Oo. babe, Wala pang issue yan. ayaw pa natin pag-usapan Hindi, yan. tsaka ganyan, walang mga ganyan. issue pa yan na True. pinag-aawayan talaga. Parang kami Oo. ata lahat ng aspeto pinag-aawayan na namin una. Siguro nagsawa na lang kami. Parang huwag na tayo maglaro kung ayaw Oo, sa lagi may ayaw debate. mo, ano. Kasi parang mabilis yung mukha siyang mabilis kasi pinag-usapan niyo na agad. Hinarap niyo na agad siya beforehand pa. Yung magde-decide siya na hindi na siya, ano ba? Pwedeng sabihin, ano ba? Tingin sa iba? I mean, yung kontento na? Like, Isang part mo. ako, ito yung tingin ko dyan. The reason you get into a relationship, boyfriend and girlfriend, is because you're preparing for marriage. Thank you. Thank you. If you treat the relationship as this is something that I can get away with, or pwedeng mawala sa akin, you're not looking kasi into going to marriage eh. So, ang karaniwan sa mga bata, inisip natin, okay, gusto ko magkaroon ng relationship, everybody is doing it, but it's something na kung mawala, I can live
with that person. I'm gonna Live go with the without flow that lang. person. So, ang tingin mo kasi sa relationship, it's just something not really that serious. Kaya ako magko-commit kasi you're ready to going into marriage. Ibig sabihin nun, kakat mo yung relationship mo sa ibang babae o lalaki, gagawin mo siyang central sa buhay mo, papasukin mo siya sa buhay mo, papasukin ka niya sa buhay niya, kasi you're going already into marriage. Pero kung ito ay tignan, gusto ko ng relationship kasi gusto ko may kasama, may ka-date palagi, you will not commit to that person, and knowing that person is different from you. Pag nakakita ka ng something na ayaw mo sa kanya, ayoko na, cut na natin relationship. Kasi hindi naman ako commitment sa'yo, hindi ako committed pakasal sa'yo. But if in the very first place, if you met a person, nanligaw siya, nakilala mo siya, kaya sabi mo, ito yung pakakasalan ko, then medyo mas mahirap kayong maghiwalay. Kasi, committed ka na sa person na yun, siya yung papakasalan mo. Pero kung ang idea mo is just to have a relationship, you will never commit. Guys, pag kayo pumasok sa relationship, hindi siya biro eh. Kasi, ang dami niyang complexities. Pag hindi ka nag-commit sa kanya, it means sabihin, hindi ka handang pakasalan sa kanya, huwag mo na ituloy yung relationship. Kumbaga, pang simula pa lang Sasayangin mo magsabi yung ka panahon na, mo, sasayangin mo yung oras parang, mo. I'm just dating around, gano'n. Sabihin mo na kagad, as in the first place pa lang. Okay. Kasi baka mamaya pagkaiba pa kayo ng view sa usapan niyo eh. So kung papasok ka sa relationship, yung nakapanood natin sa TV na mga boyfriend, girlfriend na pinopromote ng mga stations, networks, hindi yung totoo. Marami doon, hindi nagkakatuluyan, pag nagkatuluyan, kakahiwalay ka na, di ba? Kasi mali yung kanilang prinsipyo in going to a relationship. Sa Bible makikita mo, if you go to a relationship, it always goes into marriage. Kaya nagtatagal sila. So, Yun yung mga taong nasa stage pa na masyadong nakadepende sila sa decision making nila na kasama talaga yung emotion. What do you mean by that? Kasi kapag yung love is talagang binis mo lang siya as an emotion, kapag naramdaman mo dun sa tao na yun na wala nang kilig, wala nang spark, nandun ka nagbe-base na hindi mo gustong or hindi mo gusto na magstay dun sa tao kasi naka-base ka dun sa parang sinasabi nila na stage 1 lang na nandun yung kilig, nandun yung mga pabebe, ano lang, yung mga ganun. Pero for me kasi if hindi mo gustong lumagpas dun, na mag-level 2 ka, na pag nag-level 2 ka is wala na yung kilig, wala na yung pabebe moments. Yun yung ayaw mo na hindi ka pa ready dun sa commitment para sa akin. Kasi kung nasa stage 1 ka lang nang gusto mo yung puro ganun lang, butterflies in my stomach. So, hindi pa yung Relationship commitment lang talaga. yung gusto mo. Relationship lang talaga. Nakastick ka lang dun sa mga positive or mga happy lang. Pero kapag hindi ka pa ready dun sa mga war talaga na pagdadaanan yung dalawa. Kasi diba sabi nila, pag meron kang relasyon din mo yung araw-araw na masaya kayo, yung araw-araw na parang honeymoon kayo. Merong araw na parang pakiramdam mo, di mo siya mahal, may araw na iins ka sa kanya, mga ganun. Pero, Pag hindi ganun yung perspective mo, hindi ka pwedeng mag-level 2, which is sa part ng commitment. So kapag nandun ka na sa level 2 na, willing ka na talaga mag-commit sa tao, na alam mo talagang, diba alam mo naman yung vows pag sa marriage. yeah, Kapag kaya mo yun talaga, na nakikita mo yung tao na yun, bitawan niyo sa kaya ibang mo yan. talagang, na ma-encounter lahat yung nakasama yung tao na yun. Tsaka ka mag-jump dun sa level 3 na marriage. Kumbaga, una relationship, pangalawa yung commitment, nag-decide ka din, doon ka na mag-stick dun sa marriage. Kasi kapag yun talaga, nag-base ka lang dun sa level 1 at naramdaman mo, hindi na siya yung tulad nung dati, hindi na siya yung nakilala ko Which is, dati. marami Mga ganang nangyari. linyahan. Kung doon ka lang kasi naka-base or nandun lang talaga yung paniniwala mo na dapat, akala mo, dati kasi yun yung mali ko, akala ko perfect yung partner ko. You want him to be perfect. Oo, which is mali. Kailangan mo maunawaan na ang tao is hindi perfect.
laging may flaws yan, which is same sa'yo. Pero kung dun yung kasi naramdaman ko sa kanya, na handa akong tanggapin yung mga nakakainis na ginagawa niya, yung mga annoying things na ano, sabi ko, committed ka talaga dun sa tao niya. Anything na, for sure, anything na may mangyari sa kanya, cargo ko siya. Ganun, yun yung naramdaman ko sa kanya. There's a reason So, why. yun yung nakikita ko na based lang sa akin na pwedeng maging dahilan kung bakit hindi pa ready mag-commit yung isang tao. Kasi nandun pa rin siya sa stage 1. Actually, ang hirap mag-advise, lalo na kapag alam mo yung tao nandun pa sa stage na yun. Kasi hindi mo naman siya pwedeng utusan lang na Lalo na dapat kung may ganito, pinagagalingan ganyan. din eh. napaka-imposible nun. Sa akin, ang pwede ko lang i-advise, kapag ready ka na, at kaya mong i-embrace lahat, dun lang yung pinaka-time na alam mo, commitment siya. Parang, di ba sinasabi, anong age ka ready magpakasal, mag-asawa, Doon yung siya mag-anak? natanong. Actually, wala naman siyang range talaga. Yung mga Just a dream nagpapakasal age. ng Dream age lang. nagpapakasal ng mas bata, nagpapakasal ng matanda na, hindi napasok dun sa sinasabi nilang age na ano. Something na Wala na kasi sa kalendaryo. Oo, yung mga ganun. Nasa Parang bingo ako, na. ang inaano dun is, kapag ready ka nang i-embrace lahat, Mm. na andun na yung full commitment mo. Ayun. So, ano din pala, no? So, sabi, unang-una, it's not about the age. It's not about that long time or the duration of the relationship. Third, hindi rin siya dahil sinabi mong tayo na, committed ka na. There's a reason why na pang nasa relasyon pa lang. Which is Label lang getting yun to eh. know pa rin Label kayo. lang, Kahit sabihin mong, ganyan, label. Label. Kayo, hanggang doon lang ba tayo sa kayo lang? Or magiging tayo? As they say, oneness. Ang pinaka challenge kasi doon is kung parehas kayo talaga ng direction na tinitingnan, na kung parehas kayo at sabay kayong willing mag-grow at Tama. mag-level up. Kasi kapag yung isa lang, yung push ng push, isa lang yung ready at yung isa medyo ano-ano pa, yun yung mga dahilan kung ba't pwedeng maging dahilan ng hindi na kayo mag-work or mag-iwalay kayo. Pero kapag iisa lang kayo ng direction na talaga, for me, yun yung isang factor na talagang mag-work kayo. Parehas kayo ng gusto talaga na. Ito yung makikita natin sa relation. Parang trabaho mo lang. How do you see yourself? Ganyan. Kung parehas kayong gano'n, yun yung malaking factor. Kasi tao na ang gusto lang niya, yung sabi ko kanina, stage 1, na gusto lang niya yung kilig pabibitan. Pag di na niya nakita yung dun sa current niya, hindi na niya naramdaman yan, mag-jump na siya ulit. Kasi ang gusto lang niya, yung ganung paharamdam, gusto lang niya mag-stay. Pero hindi siya willing ma-encounter yung ibang battles. Kung gusto niya talaga ng commitment. Kaya yun yung sabi ko kanina na dahilan kung ba't hindi talaga makapag-commit yung tao. Kasi nandun lang siya sa playing Stage. safe. Playing safe stage. Stage. Di ba playing safe stage? For me, the message talaga sa tao kung is I will love you and I will be very very happy na ikaw ang pakasalo ko. And I will focus on you. So yun. That's my commitment. Ako kanina, nagpipicturean tayo. Naramdaman ko siya. Hindi ko pa sinasabi sa kanyang personal. Which is, dito ko lang sasabihin. Okay. Nung sinabi niyo picture, harap, tingin sa mata. Dun, parang ano siya, di ba? Parang metaphor na something na ano. Pero, totoo ko siyang naramdaman talaga kanina na kapag tinignan mo yung tao at nakita mo sa mata niya na siya yung nakikita mo in your future na ano, dun ko naramdaman kanina. Nung nagtititigan kami, pinukuha lang ang picture. Silhouette, may silhouette. Nakita ko talaga sa By sa the mata niya Vice President na Lopez. etong tao to na etong tao talaga to na yung talagang ano ko, yung commitment. Yung parang kasama lang sa kanta yung gano'n na yun, yung parang nakikita. Basta mayroong mga gano'ng lyrics, di ba? Oo, di ba? Kulang naman Yung mga kumanta ganun. ganun, no? Pero kanina ko lang talaga naramdaman. Which is,
alam mo yung hindi lang dahil mahal mo yung tao, pero naramdaman ko talaga kanina na nung nagtitigang kami, ano talaga na nasabi ko, yun. Doon na ako sa part na hindi na ako din makipag-ABC sa iba. Yung what's your favorite color, what's your favorite food, ayaw ko na nang gano'n. Ano na ako doon? Graduate. Go into a relationship pag hindi ka napakasal. Huwag mo sayangin yung oras mo, yung emotion mo, yung pera mo sa isang taong hindi ka handang magpakasal. Pangalawa, pag pumasok mo sa isang relationship, ibibigay mo yung sarili mo eh. I mean, ibibigay mo lahat, yun ang nangyayari. So, pagka noon, gusto mo ba yung saong yun eh, after several times o wala naman. So, in other words, be willing, maganda ka ng pakasal, handa ka magpakasal na, saka ka manligaw. At kung ikaw naman yung babae, kung hindi ka pa handang magpakasal, huwag ka munang sumagot. Yun yung rule. So kung hindi ka, ngayon pag handa ka ng pakasal, at handa na yung partner mo magpakasal, then, saka mo sagutin. Tapos saka kayo mag-get to know each other. Pag hindi pa, huwag muna. Hindi laro ang pag-ibig. Sa mga nag-aaral, totoo to, mag-aral ka muna talaga. Kasi, masakit talaga sa magulang na pinag-aaral niya anak niya, pero ikaw, hindi ka pa ganun ka-focus. I mean, mahirap na sabihin talagang hindi ka mag-boyfriend or pero hanggat maaari kung kaya, huwag muna. Kasi nung nakagraduate ako, dun ko na-realize na, okay, yun pala yung pakiramdam. Kahit hindi pa ako naging magulang, wala pa akong anak. Yun pala yung pakiramdam, masakit pala sa magulang yun na pinag-aaral mo tapos nakikita mo ano-ano lang, parang haya-hay lang na lang. Sa mga nagtatrabaho na, work muna on your own. Grow ka muna on your own. Kung lalaki ka, alam mo namang in the near future, magiging padre ng pamilya ka, bibig ka ng family. Ano ka muna, maging ready ka muna sa sarili mo na invest ka muna, ganito, ganyan. As in ready ka. Mahirap kasi na kukuha ka ng partner, tapos parehas lang kayo maghihirap. Hindi nyo mahirap or nagpa-plan kayo magka-family kasi hindi nyo pa pala kayo. Hindi pa kayo financially stable, hindi pa kayo emotionally stable, hindi pa rin kayo spiritual na yung hindi ka pa ganun ka-strong. So sa akin, bago ka mag-engage talaga sa isang relationship na magiging commitment na magiging marriage is ano mo muna yung sarili mo na mag-grow ka para ano mo din yung partner mo. Kumbaga, ma-influensyahan mo din. Kasi kapag hindi ka handa, tapos pinilit mo mag-ano dahil nag-pressure ka lang dahil ganito na edad mo, dapat ganitong edad mo, dapat kasal ka na or ano. Hindi siya dapat maging basis. Kasi lahat ng decisions na gagawin mo from the past, it will affect yung malaking epekto nun in the future. So, dun ako naniniwala. So, ayun, sabi nga, ni Habi na love is not a game. So, hindi rin siya dapat, ano kasi yun, galing kay Lord yung love. Hindi siya something na dapat pinaglalaroan or what. Kumbaga, ingatan. Ingatan mo yung sarili mo. Well, hindi mo natin pwede sabihin na hindi ka masasaktan or what. Pero, ingatan mo yung sarili mo, hindi ka sobrang masaktan muna or hindi ka din makasakit ng iba kapag hindi ka pa rin. So, kumbaga, eventually naman din talaga, masasaktan at masasaktan ka. There's Kasi it's no part ng relationship growing na up. perfect diba? So, ang dami ko learnings actually sa inyo. So far kasi sabi ko nga, you've known me. Actually, Sam have known me for many years na rin. So, open tayo sa isa't isa. And alam din ng viewers ko, sa first episode ko parang nasabi ko rin naman. And I am very thankful kasi sa mga learnings nyo. Kasi kumbaga, commitment nga no? Parang ang bigat pala talaga niya is not just work. Kasi ang daming hindi nakakintindi na work. Tapos parang from you guys, parang hindi siya, kaya natutuwa ko kasi it's not because of age, it's not because of the, kasi I've been in a lot of relationships na talagang and then many times you will take the risk pa rin, if you're really willing to take the risk, pero once you take the risk, huwag ka maring matakot na saktan.
isa rin pansin ko rin sa ibang relationship na parang kaya din ayaw commit kasi they don't want to take the risk. There's always risk sa relationship. Kaya nga kayo nakipag-compromise. Kaya ka rin pumapasok sa relasyon kasi you want to take the risk with that person. Kumbaga, this person will be somebody na alam kong tatanggap sa akin, tatanggapin ko rin. She's not perfect, he's not perfect, I'm not perfect. These are my flaws. Tanggapin mo ba ako o hindi? Sabihin ko na sa'yo ngayon pa lang. Gano'n. And hopefully, di ba, na malalaman ng mga viewers natin na in the beginning, dating man yan, for the marriage man yan, for everything that you take, or magde-decide ka sa relasyon, know the reason why you're taking that step. Know the reason why. Kasi usually yung tao parang, bata pa yan, matanda na yan, tagal na yan, nakatagal na kasi kami, ganito ganyan. It's not all about that. Not age, not time, not anything that happens. You know, it's all about the norms. Tanggalin nyo na yan. Actually, tanggalin nyo yan. It's really about na lang na, do you really want to commit to that person because you want to take the risk? You want to take that risk na hindi nasaktan, magmahal, magpatawad, everything else. Kumbaga, andun na tayo sa generation na hindi lang generation, in time na rin. Sa tagal na natin, Diyos ko, tagal na natin pinapanood yung mga Korean man yan, Japanese man yan. Kahit ngayon, di ba, we've been through a lot. Broken man yung family mo, perfect man yung family mo, whatever. Kumbaga, learn na lang siguro din sa lahat na nakikilala. Take that learnings na and then see to yourself na kaya mo na ba. Always start from yourself. Not because of that's the person na parang tingnan ko muna kung kaya niya. Don't test somebody. Test yourself first. Evaluate yourself first. Kaya ko na ba? Well, pero iba sinasabi nila, magbabago yan kasi mahal ka. Mga ganon. Hindi siya... Natakot nila niya. Hindi siya ito. It's something na... Or yung mga iba talaga, based lang sa emotion nila, pagramdam nila. Eh, paano pag nawala yun? Something na everyday. Yung sabi ko sa kanila. Yung nag-interview din sa amin before, Valentine's Day. Hindi pinalabas. Hinanap ko hindi pinalabas. Char. Baka naman. Friend, you know you. Huwag mo na. Ang sabi ko sa kanya, it's everyday decision making. Napipiliin mo yung tao talaga. Everyday. I like that. Sinabi ko talaga sa kanya, araw-araw. Maramdaman mo man na hindi mo mahal mo siya ng araw na yun o hindi, nag-visit ka sa kanya or decision making yung araw-araw na siya yung pipiliin mo, committed ka sa kanya. Ako may last tip ako. Pagpipili ka ng tao kakasalan, hindi nyo ito naririnig usually sa labas. Hindi mo siya maririnig sa labas. Ito yung magpipili ka ng tao magmamahal sa iyo at pakakasalan ka. Tiyakin mo na mas mahal niya ang Diyos kesa sa iyo. Bakit? Kasi kung mas mahal niya ang Diyos kesa sa iyo, matatakot siya sa Diyos. Kaya hindi siya gagawa ng mali. Kaya hindi siya magiging unfaithful. Kaya hindi siya gagawa ng kasalanan. Kasi takot siya sa Diyos. So it's whether you're there or you're not there, whether you will know it or you will not know it, dahil alam mong taong yun ay may takot sa Diyos, you can trust that person because he considers something higher kung saan yung kanyang values naka-anchor and hindi siya naka-anchor sa'yo na mahal niya. It's anchored on his faith and love sa Diyos. So, pag sinabi sa'yo ng lalaki, ikaw lang ang lahat sa buhay ko, that's wrong. Huwag kang maniniwala sa Pag sinabi niyang, ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay, that's wrong. Totoo. Ito, the reason why we live is because of God. No, everything will fall apart if
that person knows God and he loves God more than you. If he loves you more than God, that's not the right person. Part kasi ng commitment namin na ang usapan talaga namin from the start. Pag merong nag-cheat, talagang hiwalay. Walang pag-usap, walang second chance. Both yun nag-a-apply sa amin. Kumbaga, kung meron tayong boss sa opisina sinusunod, meron kaming sariling boss, which is si Lord. Na kung meron siyang tendency, nag-attempt siyang mag-cheat, ganun din sa akin. Bakit kailangan mo mag-fall Kumbaga, sa trap? nagko-conscience ka na sa sarili Oo, mo may na ganun na eh. May conviction ka na eh. Ba't kailangan mo matip? Ba't kailangan mo siyang matip? talagang Siyempre, di naman pwede tayo yung sarili namin ng 24/7, di ba? true. Pero merong si Lord nandyan na nakatingin talaga. Kasi tao lang kami, pwede kami magkamali, pwede namin saktan yung bawat isa. Pero yun yung pinaka kaya yung sinasabi nila na, di ba parang pag may kasal, ang advice ng mga matatanda, magulang, make God the center of relationship, ganyan. Which is totoo siya talaga. Kapag nag-rely kayo sa bawat isa, tinitingnan mo lang yung partner mo as siya, hindi siya mo. Pero kapag meron kasing takot sa Diyos, alam mo yung pwede mag-fall na maging mali ka, makagawa ka ng mali. Yun yung magpe-prevent para hindi ka makagawa ng mali sa partner. Kasi nandun si Lord guided ka. Pero pag hindi ka guided at syempre nasa, yung katawan mo is a sinful body. Kapag andun lang at walang nag-guide sa'yo, matatrap ka talaga, magkakamali ka talaga. At yun yung ayaw namin. Hindi kami perfect na magkasama, hindi kami perfect na relationship. Pero yun yung talagang pinagtutulungan natin na hindi kami umabot sa Sitwasyon. so yun. Kaya isang tip talaga is kailangan meron kayo ano talaga, strong talaga Strong yung faith. kapit nyo kay Lord. Hindi siya something na religious na hindi siya ganun eh. Kapag guided ka kasi talaga, diba? There's always a higher being ka lang. Kaysa, huwag na nating i-close lang sa part ng Catholicism. Or walang huwag na ganun. tayo sa For sure, kung meron kasi nakakatakutan, Oo. Na not For just hindi ka takot dun sa partner mo eh. Oo. Takot ka sa kanya kung ano yung pwedeng maging consequence ng ginawa. Kaya alam niyo na ngayon kung anong ginagawa niya sa akin. Wow! May pagsumbong. Nagsumbong nga po siya. First, sumbongan. Sumbong mo kay Bongbong. So, pwede kayo mag-package. Okay. Wala namang pressure of what to answer, how to answer, okay. I can do that, mate. That's okay. Let's talk in different We're gonna accents. talk.